Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Alright, so guys, today gagawa naman tayo ng cheese bars. So pwedeng-pwede nyo itong pangbaon sa inyong mga chikiting. Pwede rin siyang panghanda this Christmas. Very simple lang ang mga ingredients. Simple lang siyang gawin. Kaya simulan na natin. Una natin gagawin, ibibit natin yung ating butter. Ayan. Kailangan medyo room temperature para hindi kayo mahirapang i-beat. Kailangan kasi maging creamy yung ating butter. Okay. So, gagamit lang ako ng hand mixer. Pwede rin naman ng whisk. Kung medyo malamig yung butter nyo, okay lang din naman. Medyo matatagalan lang kayong mag-whisk. Yung yellowish yung color, kailangan medyo maging white. O mag-lighten yung color niya. Ayan. Pwede na to. And then, isasama na natin yung ating sugar. Alright. Then, mimix na natin yung ating eggs. So, dito sa ating cheese bars, gagamit lang tayo ng 4 eggs. Okay. Paglagay natin ng isa, beat muna. Okay. Next, another egg. Para hindi kayo mahirapang mag-beat o mag-cream ng ating mga ingredients, dapat room temperature yung ating mga ingredients. Kasi mahirap itong i-mix kapag malamig yung butter at malamig din yung eggs. So, ang paglagay ko ng eggs ay 1 at a time. Para mag-incorporate mo ng mabuti yung bawat egg na nilalagay natin. And then mix. So, bago natin i-mix yung pinakahuling egg, yan. Gamit muna tayo ng spatula para makuha natin yung mga nasa gilid at maisama sa mixture. Kailangan ma-mix mabuti yung sugar dun sa ating egg at sa butter. Kita niya na, creamy na yung ating mixture. So, dito tayo nag-mix mabuti. Kasi pag nilagay natin yung flour, kailangan, ang pag-mix natin ay mabilis lang. Hanggat mawala lang yung flour at ma-dissolve dun sa mixture. Kasi hindi natin pwedeng i-overmix. Kasi magiging parang tinapay na yung texture ng ating cheese bars. Yan. So, ang ganda na nung mixture. So, ito kasi ang magpapa-fluffy ng ating cheese bars.
You know what, guys? Mas safe itong baunin ng inyong mga anak at kainin sa merienda kasi wala tong preservatives. Unlike yung mga binibili natin sa grocery. Very easy nga lang yon dahil yan, bibili mo lang at ipapabaon nyo sa mga anak nyo. But this one is healthier. Kasi alam mo yung bawat ingredients na nilalagay. So, hindi tayo gumagamit ng preservatives. At iba pa rin talaga yung pag freshly baked. Ang sarap niya. Alright, so very creamy na yung ating mixture. Lalagay ko na yung vanilla. So this one, medyo maraming vanilla tayong gagamitin. This is gonna be 2 tablespoons. Pero pagka pure vanilla extract yung ginagamit nyo, 1 tablespoon is enough. Then mix lang ulit natin. Ang ganda. Then, magme-mix tayo ng ating mga dry ingredients. So, nandito yung aking cake flour. Well, guys, pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour. Mas medyo heavy lang ang dating ng kalalabasan ng ating cheese bars. Pero pwede rin. So, depende naman yan sa kakain. Itong ating cake flour ay sifted twice. So, ibig sabihin, 2 beses ko yung sinala. Ay, para matanggal yung mga buo-buo. And then, ilalagay na natin yung ating baking powder. Yung ating salt. So, konti lang salt na gagamitin nyo dito kasi gumagamit ako ng salted butter na. So, never pa akong gumamit ng unsalted butter. Sa aking mga binibake, puro salted butter kasi mas malasa. Pwede rin nyo namang i-skip na yung salt kasi salted butter na yung gagamitin natin. So, okay. Pwede na to. And then, balik ko na yung ating wet ingredients. We'll add approximately mga half. Para hindi kayo mahirapang mag-mix. And then yung milk. So I'm using evap milk or evaporated milk kasi para mas malasa. Kalahati. Then mix natin. So dito, hindi natin pwedeng i-overmix para hindi lumabas yung gluten ng flour, which will make our butter or yung ating cheese bars na matigas. Gusto natin airy pa rin. But then anyway, napansin nyo na inuuna natin yung butter sa ganitong mga mixture, unlike pag gumagawa ng tinapay. Kasi yung butter, isusuppress niya yung gluten na ma-form sa ating mixture. Kaya inuuna yung butter. Unlike pag tinapay, hinuhuli natin yung butter kasi inaalaw muna nating mag-create yung gluten bago ihalo yung butter. So, there's a big difference the way ng paggamit ng butter sa mga cakes o mga cupcakes kesa sa tinapay. Okay. Halo na natin the rest and the rest of the milk. Okay na to. Kasi maglalagay pa tayo ng cheese. So, ito yung aking grater. Nilagyan ko lang ng oil para hindi masyadong dumikit yung cheese. Okay. And then, grate natin. Alam nyo kasi yung combination ng sweet and salty dahil doon sa cheese. Masarap yun.
Mix lang. Oops. So, half nung cheese, nilagay natin dito. Tapos yung half, ilalagay natin sa ibabaw. And this time, dapat nagpipreheat na tayo ng ating oven. So, we are going to preheat our oven to 180 degrees Celsius. Mga 10 minutes, napipreheat dapat siya. So, sakto yun. Pagkatapos yung ilagay ito, dun sa inyong mga hulmahan, naka 10 minutes na yung ating oven. Alright, so ito yung gagamitin ko. It's a silicone na ginamit ko din sa pag-bake ng tinapay. Pwede rin guys, sa mga cupcake pan, gamit kayo ng cupcake liners. So, depende sa inyo. Pwede rin naman sa isang round baking pan para magiging cake siya. Pwede ring bundt pan o yung square na cake pan. So, depende sa inyo. Kasi pwede rin itong panghanda, guys, sa Christmas. Okay, so scoop na tayo. Pwede kayong gumamit ng 3 ounce. Pwede rin yung 4 ounce. Gumagamit ako ng 4 ounce na scoop. Para sakto. So, pwede rin naman yung 3 ounce. Kung sa cupcake liner nyo ilalagay. Or cupcake pan. Yan. So, wag lang masyadong pupunuin. At least 3/4. Kasi tataas pa yan. Pwede rin to batching. Now, kung halimbawa iisa lang yung cupcake pans nyo or dalawa lang, tapos kulang, hintayin nyo muna maluto yung unang batch, tapos tanggalin nyo, and then, make sure, i-mix nyo lang ulit yung batter, kasi minsan, naiipon sa ilalim yung egg. Mix nyo lang, and, scoop nyo ulit sa mga lagay. So, hindi siya masyadong sensitive. Unlike pag chiffon yung ginagamit nyo. Okay, so nilagay ko lang siya sa isang baking sheet para mas madali ko siyang makuha at mailagay sa oven. So, make sure lang, huwag masyadong dikit na dikit sa gilid at lagyan nyo ng space in between kasi para makapag-circulate yung hot air. Alright, so ilalagay ko na ito sa aking oven and I'll let you know once it's baked. Alright, so guys, I baked this for 20 minutes. So, ganito yung magiging itsura niya. Pwede nyo pang ipa-darken ng konti kung gusto nyo. Pero ako kasi mas gusto ko yung ganitong color. So, kakalabas lang to sa oven. So, magiging ganito yung itsura niya. Ang cute to. Ayan, yung ilalim niya. Gusto ko kasi magmukha siyang cake bars. Yung medyo flat lang. Yan. So, yan yung gusto kong ma-achieve. Pwede nyong dagdagan yung baking time ng 5 minutes pa para
brown ng konti yung ibabaw. Pero kasi pwede na to as long as pag nag-stick test kayo, wala nang didikit dun sa stick. So pag in-overcook din kasi natin guys, medyo magiging matigas siya. Pero medyo crispy yung ibabaw, tsaka yung ilalim. So depende sa gusto nyo. Yan. So tinatanggal ko na kasi ilalagay ko na yung second batch. So, ito yan. Ganyan itsura niya. Okay, so guys, ito na yung last batch ng ating binake. Yan. Ang init pa. Okay, nagayon na natin. Cute. Alright, so there you go. Ito na yung ating cheese bars. Yes. Ang cute. Wow. Ito malamig na. So, ayan na siya. Very moist ito. Wow. Soft. Sakto lang yung tamis. Masarap yung nagkaagaw yung tamis, tapos may alat na malalasahan ka. Simpleng-simple lang gawin, guys. Ang sarap nito sa coffee. Huwag niyo nang bawasan yung sugar, hindi siya ganun katamis. Saktong-sakto lang. Niluto ko siya sa silicone para hindi ko na ikakat. Pero pwede nyo rin itong iluto sa square baking pan. Tapos ikat nyo na lang. Pwedeng ganun. Cheese bars na ang kalalabasan. Alright. Guys, gawin nyo na rin sa mga bahay nyo. Let me know what you think. Have a great day, everyone. Enjoy your cheese bars.